Binuksan ni Mark ang pinto upang salubungin ang kanyang pamangkin sa kanyang bahay. Nagkita ang tiyuhin at pamangkin pagkaraan ng mahabang panahon at mainit na niyakap ang isa't isa. Sa sala, tinawag ni Ana ang kanyang tiyahin, ngunit walang sumagot. Sinabi ni Uncle Mark kay Ana, "Malas na ina at anak, kahapon lang ay naglakbay kasama ang ilang malalapit na kaibigan." Makinig sa kanyang sinabi, wala nang sinabi pa si Ana. Sa kabaligtaran, ngumiti ito ng pilyo at sinuntok siya ng buong pagmamahal. Ibig sabihin tuluyan na siyang nakatakas sa kontrol ng kanyang tiyahin. Maaaring malayang manatili sa bahay ng ilang araw. Dinala ni Mark si Ana sa isang silid. Dito titira si Ana sa mga susunod na araw. Dahil dumating si Ana nang walang babala, kaya't ang silid ay hindi pa nalilinis. Hindi yun pinansin ni Ana. Sinabi niya na maglilinis siya pagkatapos ng kanyang sarili. Nagsimulang magtanong si Mark kay Ana tungkol sa kanyang mga plano para sa susunod na mga araw sa isang taong malapit sa iyo tulad ng isang kaibigan. Hindi naglihim si Ana. Sa pagkakataong ito ay dumating siya ay upang makatakas mula sa kontrol ng pamilya. Dahil siya ay 18 taong gulang, ngunit tumututol pa rin ang mga magulang sa pagmamahal. Kamakailan, lihim niyang nakilala ang isang kasintahan online. Nagkakilala ang dalawa sa totoong buhay. Ngunit ang bahay ng iyong kaibigan ay nasa parehong lugar ng bahay ni Mark, kaya itinago niya ito sa kanyang pamilya. Sinabing pumunta sa bahay ng kanyang tiyuhin, tumira sa kanyang tiyahin ng ilang araw. Sinong mag-aakalang mamasyal si tita? Habang nagsasalita siya, niyakap niya siya ng may pagkakoketish. Mangyaring huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Sabihin sa kanyang mga magulang, siya ay medyo bukas. Kaya syempre pumayag siyang itago ang sikreto ni Ana. Oras na ng hapunan dahil wala ang tiyahin ko. Kailangang umorder ng pagkain ng dalawa. Inirerekomenda niya ang pagkaing Chino, lalo na ang pulang sausage na pinirito na may wood ear mushroom, at matamis at maasim na karne. Mariin niyang pinayuhan si Ana na subukan din ito. Inaasahan din ni Ana ang pagkain ng Chinese food. Sa ikalawang araw, nakatanggap si Ana ng text message na humihingi ng meeting mula sa online na kasintahan. Siya ay tumakbo sa sala upang magpaalam sa kanya at umalis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumanggi si Mark. Binigyan din niya ito ng nakakagulat na balita. Sinabi niya kay Ana ang tungkol sa kanyang pag-iibigan online. Ipaalam sa kanyang mga magulang. Ito ay ginawaan na galit at hindi katanggap-tanggap.